Kamusta guys? Today's video, we are going to unbox and review itong loudspeaker na Android na Fosibot F101 rugged smartphone. Umpisa na natin. Almost same release quarter lang sila ng Oukitel WP22 na may same na loudspeaker feature. Ito naman si Fosibot F101 ay budget meal na rugged smartphone. Buksan na natin siya at review. Ito na siya guys, si Fosibot F101 na rugged smartphone. Kumuha ako nito kasi nabibigatan ako dun sa WP22 na na-unbox ko nung nakaraan. Kasama niya sa package ay user's manual, charger na up to 18 watts, at USB Type-C cable. Meron din siyang SIM ejector pin at yung phone niya ay mabigat pa din, pero para ka na lang may bitbit na 2 bar ng tsokolate. Sa right side ng phone ay volume buttons at power button niya. Kasama na rin dyan yung fingerprint function. Sa left side naman ay SIM card SD card slot at custom key button. Sa top side niya is wala, and sa bottom side naman niya is USB Type-C port at yung microphone niya. Sa likod naman ay triple camera, flashlight at nakaumbok yung speaker niya dahil malakas yung sounds nito. Naka-emboss din yung Fosibot logo at meron siyang lagayan ng lanyard sa lower part ng phone. And sa apat na sulok na F101 ay may rubber na bumper for added protection dahil may feature na shockproof yung phone. And next naman, start na natin sa Fosibot F101, then check natin yung specs niya sa loob. Ayan guys, kita niyo naman sa start screen niya, ganito ang itsura ng stock OS ng Android na walang bloatware. Android 12 yung OS niya. Not sure kung upgradable sa 13 pero palagay ko hindi. Tapos meron siyang 4GB na RAM up to 3GB na memory expansion. Tapos yung storage niya ay meron siyang 64GB na memory. Dito naman sa custom key function, pwede mo yung setup yung nasa left side na button niya. I-on mo lang yung custom key tapos halimbawa, sa one press pwede ka mag-open na application katulad ng message, Chrome, Google Map, at ibang application ulit sa long press na function. Karaniwan naman ginagamit dito ay toolbag na app. Common sa mga rugged smartphone yung toolbag na app na merong compass, sound meter, peak hanging, gradienter, height measure, magnifier, warning, plumb bob, protractor, and flashlight. Sa sounds ng F101 natin, pinagkumpara ko siya sa standard na smartphone at sa F101 ay meron 3.5 watts na peak output hanggang 120 decibel na loudness o ingay ng speaker niya. Napakaganda ng sounds niya dahil meron siyang AI music na iba't ibang frequency katulad ng treble, tweeter, at pwede rin to sa may kailangan ng HAC o hearing aid compatibility bilang handset device.
Ito naman guys yung mga sample images and video captured ng ating Fossibot F101. Next naman sa games tayo, sa F101 ay merong MediaTek Helio na A22, bundle ng GPU PowerVR GE8300. Dito sa RPG katulad ng HSR, sa loading pa lang napakabagal na. Magra-run naman yung game, pero sobrang delay at nag-i-stutter yung graphics niya, kaya hindi recommended tong F101 sa games na katulad nito. Pero sa mga games katulad ng ML or itong Wild Rift, smooth naman siya at playable. Pero hirap pindutin yung mga liliit na button kasi 5.45 inch lang yung screen niya. Tapos hindi mabilis yung response ng screen to touch niya kaya palagay ko, hindi mo siya may enjoy sa games. Meron din tong Certify IP68, 69KH10H, kaya shockproof sa safe height na 1.5 meter na drop, pero dahil meron siyang 10,600 na battery, kaya sobrang tagal malobat pero mabigat kaya iwasan na lang din natin na malaglag at dahil na rin malaki yung speaker niya. Baka pag nalaglag, working pa din yung phone pero sabog na yung sounds na lumalabas sa speaker. And panghuli sa waterproof test naman tayo. Itong si F101 ay waterproof up to 1.5 meters kalahating oras sa tubig. At tandaan natin na dapat nakasarado ng maayos yung mga flaps niya para hindi mapasukan ng tubig. Conclusion natin guys ay obviously hindi siya pang gaming na Android kahit na-extend yung RAM niya up to 7GB dahil yung CPU niya ay gumagamit ng quad-core Helio A22 which is way back 2018 pa na-release. At hindi mo rin gaano ma-enjoy maglaro katulad ng MOBA games dahil medyo maliit yung screen niya. At yung camera naman niya guys ay nasa average quality lang at medyo matagal siya mag-autofocus sa default settings. Pero kung habol mo ang pagiging rugged na smartphone mo, matagal malobat at malakas yung sounds niya, perfect na tong Fossibot F101 lalo na sa mga outdoor activities or pakikinig ng music habang may ginagawa ka o nagtatrabaho ka. And salamat guys sa panonood, huwag kalimutan kong subscribe, like, and follow para mapanood nyo agad yung mga susunod natin na unboxing ng mga rugged smartphones.